Pero nasa Manila na ako 1968, 67. May nagpakilala sa akin, sabi niya, ang ganda-ganda mo, pagkalala ko kasi isang magaling na manager. Hindi siya nagpa-manage noon eh. Sabi niya, baka mahawakan ka niya. Eh sabi ko naman kay Ethel, hindi ako pwede mag-artista, Bisaya ako, hindi ako marunong mag-Tagalog. Sabi niya, ang ganda-ganda mo, Day. Sabi niya, isa lang gusto kong hingin sa'yo. Kaibigan mo ba si Eddie Gutierrez? Ay, nako, bakit? Yan, pinunta ko sa Manila. Gusto mo i-cover kita ng magazine para mapansin ka ni Eddie Gutierrez? Ang gagawin ko, Day, hindi ka naman hubad, pero kita lahat. Pwede. Baka sumikat pa ako. Sabi ko, ganon. Umayag na ako ng cover ako ng graphic magazine, pang New Year na yun. So, naka-nude naman ako, pero may takip-takip kasi siyempre si Ethel, maka-Diyos yan, bawal sa kanya makita mga private parts, di ba? Ako naman pwede ako kasi maganda katawan ko, sabi ko, wag kasi iko-cover ka. Basta takip na mo lahat-lahat yan, sabi niya sa akin, okay. After that, naging barkada na kami kasi magkasundo kami dahil madasalin siya, madasalin din ako. Punta kami sa church, tapos tuturuan ako mag-visit sa mga sisters, ganyan. Tapos naging barkada na kami ni Ethel. Sabi ko, wala na ako kailangan sa grupo ng mga reporter kasi nainlove ako kay Ethel kasi mabait-bait na sa akin. Tapos sa one time, na-meet ko si Oropesa, sabi niya sa akin, Annabel, malakas ka ba sa showbiz? Kung hindi nga eh, isa lang may hinahanap ko eh, sabi sa kanya. I-ano mo ko ng manager, gusto ko mag-artista. Kung kilala ko Ethel Ramos, magaling daw yun. Pinakilala ko siya kay Ethel hanggang sumikat si Oropesa. Sumikat na siya, tapos sabi ko kay Ethel, ba't mo pinapartner kay Eddie Gutierrez yan? Sabi ko sa kanya. Sabi niya parang sumikat naman, kasi katanong ni Eddie eh. Ang hirap-hirap lapitan, tapos partner mo dyan, baka maglandian ang dalawang yan. Tama nga, may kissing scene. Ganito kay Ethel, siya pinabati matagal. At tumatawag siya sa akin, kumusta ka na, Day? Okay naman. Punta ka sa office. Ang office niya, El Oro na. Kasi kay Best Oropesa yun eh. Sabi ko, sige, punta na ako dyan. Sabi ako sa office niya. Everyday yun, nasa office niya ako. Wala akong magawa sa buhay ko, hindi ko makailang mag-artista. Basta, enjoy lang ko sa mga chismis doon. So, matagal na kami hindi nakita. Sabi ko, Ethel, sabi ko, namit ko na sa Eddie Gutierrez. Naka-4 na lipas ka na, baka buntis na ako. Sabi sa kanya, huwag kang ganyan, Day, hindi uso na showbiz. Ako, naku, Tel, buntis pala ako, Tel. Sabi sa kanya, magtago muna ako sa Cebu, baka masira yung Eduardo niyan. Sabi ko, kasi nung araw, panahon ko, kami ni Eddie, magkita lang kami patago pa, kaya lahat ng ubig, sinusuot ko yan. Kasi sabi sa kanya, Ethel, bawal ka mag-display. Bakit? Bawal yan sa sampagita yan, sabi ganon. Kailangan magtatago ka pag mabuntis ka. So nagtago ako sa Cebu, nag-produce ako ng Visayan film. So nag-produce ako, lahat mga reporter, nagpunta niya sa Cebu para daw ma-promote. Nagtatago ako kasi malaki ng tiyan ko eh. Pagbalik ko sa Manila, nanganak ako sa Makati Met, wala si Eddie, tumakas sa Punta Amerika. Kasama yung Gloria Diaz. Sabi ko sa kanya, Tel, di bali, mas hindi na ako pansinin, hindi na alagaan ng anak ko, alagaan ko na lang. Tapos nalaman ni Eddie babae, bigla umuwi. Siyempre, ganda ko sa kanya, tatago sa kanya si Rupa. Ayaw ko nung makita si Rupa ng Eddie Gutierrez niya, sabi ko gano'n. Tapos, malaki, panay-dalaw niya sa bahay. Si Rupa lang dinadalaw lang talaga niya. Ako naman lumangan din, ako pinapansin ko, may ibang babae siguro to. Sabi ko gano'n, hindi ko siya pinapansin. Hanggang kami niya talagang magkwentuhan sa hotel, pupunta akong Amerika, iwanan ko si Rupa kay Eddie. Paano yan? Basta, bahala lang yaya dyan. Ipahatid ko siya sa bahay ni Eddie, sabi ko gano'n. Sabi niya, ingat ka, Day, sabi niya sa akin, oo. Sabi ko, pag pumunta kang Amerika, tawagan mo lang ako. So after how many years? 4 years, nagpunta sa States, hinahanap niya ako. Kasama niyang boyfriend niya. Sabi ko, Tel, boyfriend mo ba yan, Tel? Sabi ko, kaibigan ko lang, sabi niya sa akin. Hindi ka na virgin, Day. Magkasama kayo sa kama, sabi hindi. Virgin pa rin, kung tama. So after that, umalis yung lalaki, pumunta sa Tallahassee, kung saan siya nakatira. Si Ethel, umuwi ng Pilipinas. So wala kami nagkita. Nung umuwi ako ng Pilipinas, malaki na si Rupa. Si Rupa is 13 years old. Sabi ko, Tel, sabi ko, kasama ko anak ko. Uy, maganda siya. Sabi niya sa akin, ipasok natin kay Donna Villa. Sino yun? Dahil sabi niya, bagong producer sa Bisaya, katulad mo, ganyan. Hanggang naging close kami ni Donna.
doon ko namin si Bong Revilla. Kasi niya, Tel, sabi niya, yang sumisikat na action star. Ganun. Baka wala akong alam kasi 9 years ako sa States eh. Tapos nalagaan niya. Kasi Ethel, the best talagang manager, the best na PR. Nung nakilala ko si Aga, sabi niya, hindi pa si Aga, si Claudine muna, ang hawak na after Pesa, Claudine yata eh. Tapos si Claudine sumikat kaunti kay Ethel. Matigas ang tanong ulo, sumusa sa akin, matigas ang ulo, hindi kikinig sa akin, bibitawan ko na. So may Aga mula siya. Kasi kata ni Aga sabi ko, uy, ang galing-galing pala mag-manage dahil. Hindi ko pwede pa-manage Rupa kasi kontrata kami sa Kuan, Golden Lion, tapos nag-legal pa kami, PR ka na lang ni Rupa. Kaya lahat ng pelikula ni Rupa, si Ethel ang PR. Sabi niya may partner ako sa Riquilo. Sabi ko, nakilala ko rin si Alfie, sabi ko, gusto ko sa tabloid si Alfie at si Chit Ramos, sabi ko, kasi matataray. Ikaw na lang sa kasariti sa broadsheet. Kaya lahat, everyday kami nagchismisa ni Ethel, tungkol kay Rupa, kay Eddie, kay Richard, kasi artista na lahat sila eh. So, tuwing umaga, katsismisan ko yung apat. Si Ethel muna. Anong balita, Day? Marami akong balita, sabi ko. O blind item na, may blind item ka ba? O sige, huwag sabihin ako nagsabi ha. Didunay ko talaga yan. Tapos ni Ethel, si Alfie. O dahil ganyan, chismisan naman kami ni Alfie. Tapos si Chit, naging manager ni Rufa. Binigay siya ni Ethel. Tapos si Riquilo, katsismisan ko rin ko, oy, maghati-hati lang kasi blind item. Marami akong blind item. Kami ni Ethel talagang best friend kami. Maski hindi po sa kailangan hindi naman ako artista eh. Nung si Rupa na, ngayon kita kailangan ni Ethel. Halawakan mo naman si Rupa as not manager, as a PR. O sige, kaya lahat ng movie ni Rupa or ni Eddie Gutierrez, ang PR ko si Ethel, Riquilo sa broadsheet yan. Tapos sa Kuan, sa tabloid, Alfie at saka si Chit. Kaya naging close kami apat. Kung mabuti nga, Edgar, magkasama na kayo na Alfie sa taas, chismis ang dalawa doon. Chismis nyo, no? Huwag kang magalit, luluking kita dahil, virgin ka pa naman eh. So, ang aming magkakaibigan ni Ethel ba? Talagang sabi ko, pag hinawakan ka ni Ethel, pag siya manager, siguradong mayaman ka at sikat ka. Ang sinasampol ko si Aga Mulak. Doon ko talaga nakita si Aga, sumisikat, mayaman. Ang iba na hinawakan, sumisikat, hindi naman mayaman. Kaya ako nagulat, sabi ni Kuan, hindi na sabi siya, si manager niya sa Ethel, hindi naman siya sumikat. Sorry na lang, Day. Ina Raimundo, sorry ha, kasi totoo naman, baka nasa stage ako kung sumikat ka, wala ko dito. Kaya sabi mo kanina, manager mo si Ethel Ramos, imposible naman, naging sumikat dito. Sa sarili ko lang kanina, inisip ko eh. Kasi kanina ko si Ina, nagsasabi lang kung totoo talaga. Kaya sabi ko, the best talagang PR si Ethel Ramos. Okay, si Riquilo, later part lang pumasok yan. Nagsabi ako sa El Oro, ang kanyang mga reporter na luma na, iba namatay na. Tapos mga bago sa Riquilo, si Kuan, si Crispina Belen, pinakalala ko kay Lawrence Solis, tapos pag Pasko, sabi niya, Day, tulungan mo lang kaming press namin. Sabi, bakit? Mga pagkaroling wala kaming kotse. O, hiram yung van ko. Kaya every year, yung van ko hinihiram niya. Tapos pupunta kami ng Cebu, magsisimba kami sa Santo Niño. Basta close kami, wala akong kailangan sa kanila. Kasi hindi mo ako artista nga eh, wala pa mas Rupa. Eh sabi ko, pero magkita kami ni Ethel, oy, kundi dahil sa akin, walang Eddie Gutierrez sa buhay mo ha. Grabe ka dahil ko, matanda na kayong dalawa. Yun lagi sinasabi mo sa akin. Kaya sinasabi ko lang, baka makalimutan mo, utang na loob mo sa akin yan. Utang na loob, Tel, hanggang namatay ka, Tel. Ikaw ka kalimutan talaga. Kasi sa akin party, uy, dahil sa akin, Eddie Gutierrez ka, oo, ako na, sabi ko. Hindi makakalimutan talaga yun. Kaya sabi ko nga, iksiyan ko na yung salita ko, kasi mamaya marami pa magsasalita. Sabi ko kay Jun, laging kahapon, sabi ko, Jun, sino pumunta dumalaga ni Ethel? Sabi niya, si Aga lang, at saka si Bong, tama. Si Rupesa, wala. Si Kuan, Angel Locsin, wala. Sabi, si Claudine Barreto, wala. Kakaramahin nun ni Ethel, sabi ko. Kaya pasikat, hindi man lang dumaw, wala man lang binibigay ang abuloy. Ako nga, kasi kaunti, bigyan ako abuloy, no? Kasi mga galit yan sa akin eh. Kasi laging maasa niya sa akin si Ethel. O dahil, sama ka sa akin sa press ko, magbigay ka kaunti na kasi mga bang reporter yan. Ako lang bahala, Tel, mas hindi na ako isusulat, wala akong pakialam, hindi naman ako artista, sabi kong ganon. Basta si Ethel, nakilala ko yung buong showbiz,
artista at saka mga reporter dahil sa kanya. Kasi sinasama niya ko lagi, kasi wala naman akong, di pa kami mag-asawa ni Eddie. Sabi na sama ka lang sa akin, sama ako ng sama sa kanya. Namit ko si Mother Lily, maliit pang office ni Mother sa Escolta, sigaw ng sigaw. Sino Bentel? Inchik, sigaw, huwag ka maingay. Producer natin yan, sabi na. Hanggang yung mama sa Mother Lily, umuwi kami galing sa stage. Sabi ni Ani Ethel, inalagaan ko si Eddie Gutierrez mo ha. Sabi ko ng mga pelikula ni Amalia, ganyan. Kung sino naman ang inchik ng kasama, magagay sa Mother Lily yan. Ay, mayaman na pala siya, te. Mayaman na yan. Ano ba? Sa stage ko, wala kang alam. Yung Mother China kanya yan, doon nag-press ko si Eddie Gutierrez. Maraming salamat naman. Nung umuwi kami dito, nandiyan na nga si Rupa. Sabi ko, Tel, maraming salamat. Nakausap ko siya bago mag-pandemic, nakausap kami, nahulog sa sagdan daw. Kung ba't nahulog ka, Day? Wala mang ilaw, tsaka nag-stockings pa ako. Basta ka-stockings ka pa dyan, sabi ko. Na-strike daw siya. So, ingat ka, kasi alam mo bakit, mahirap mamatay yung Day, no? Sabi sa kanya. Tapos ang pandemic, hindi ko na siya nakausap kasi nga ako dasal, hindi kami magka-COVID. Nagkulong ako sa bahay, tapos wala akong pinakausap na isang reporter. Dasal lang akong kasi ang lahat ng kaibigan ko, halos lahat namatay na sa COVID. Number 1 nga si Ricky, di ba? Ang dahil kong kaibigan mayayaman, talagang kinukuha ng Delta. Sabi ko, mabuting hindi ako mayaman sa Antonio. Mabuting yung Delta. Mahal ko pang asawa ko. Ito yung mga asawa ko. Fresh no fresh, galing sa Establisel yan. Nag-PT pa yan, para makalakad mabuti. Kasi nung pandemic, kinuha naman siya ng Delta, ang tuhod naman niya, hindi siya makalakad. Mabuti nakalakad niya siya ngayon, hindi siya nag-wheelchair. Sa dasal lang yan. Kasi Ethel sabi sa akin lagi, Day, magdasal tayo, Day. Alam mo naman, Day, ang panahon ngayon, ganyan. Lagi kami nagdasal dalawa ni Ethel. Talaga mag-best friend kami. Pasalamat ko kay Ethel, kay Alfred Lorenzo, at saka kay Ricky Lo, magkasama na sila sa taas. Maraming chismis na naman doon. Tel, I love you, Tel. Ang ganda-ganda ng Ethel ng gabi. Hindi ko siya nakilala kagabi eh. Sabi ko, hindi naman mahilig mag-make-up yan. Pero make-upan talaga siya. Kaya, happy sana dito tayo lahat. Maayong gabi. Thank you.